Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo uli yung pagtatanim naman ng sili. Bagamat may mga video na tayo tungkol sa pagtatanim ng sili, ngayon naman, papakita ko naman sa inyo yung iba-ibang pamamaraan kung paano magtanim ng sili. So ito mga kabayan, sili rin to, kaya lang ito yung bell pepper. Hindi naman natin masyado nagagamit, kaya papalitan natin ngayon ng siling labuyo. Kaya aalisin na natin ito mga kabayan. So ang gagawin natin, aalisin natin itong puno nitong naunang natanim dito na bell pepper. Tanggalin natin to para hindi makasagabal sa pagbuhay uli ng panibagong halaman natin. So ito yung puno ng bell pepper. Papalitan natin ngayon ng siling labuyo. Malambot yung lupa, mix lang natin. Ito yung mga nilagay natin dito na dahon na tuyo. Kailangan ihalo natin dito sa lupa. Tapos mga kabayan, mayroon tayo ditong kukupit. Hahaluan lang natin ng konti, mga isang dakot lang. Pero yung kukupit na gagamitin ninyo, kailangan binabad nyo na sa tubig ng mga 7 to 5 days or 5 days to 7 days para mawala yung acid nitong kukupit. So haluan natin, mix natin, haluin natin mabuti para tanggalin natin itong mga ugat ng tinanim natin ditong nauna dahil hilaw pa to, hindi siya makakaganda sa halaman. So ang ihalo natin dito, kukupit lang. Mas maganda siguro kuha tayo ng paghahaluan. Ayan, hindi natin masyado mahalo dito. Ililipat muna natin dito para ma-mix ng husto yung nilagay nating kukupit. Tapos may ilalagay tayo sa ilalim. Maliit na paso lang ito mga kabayan. Ilalagay muna natin dito. Tapos mga kabayan, lalagyan natin sa ilalim nitong fiber nitong balat ng nyog. Ito yung pinagtanggalan ko ng kukupit. Sayang naman kung itatapon natin. Ilalagay natin dito sa ilalim. So ilalagay natin sa ilalim tulad nito oh. So yan mga kabayan. Pag nailagay na natin, ibabalik natin uli yung lupa. Kung wala naman kayong kukupit, pwede naman wala. Bali, optional lang to mga kabayan. Kung mayroon lang kayong available sa area ninyo. Medyo basa yung kukupit natin dahil binabad natin sa tubig na to. Medyo matagal-tagal natin binabad para mawala yung acid. Acidic kasi mga kabayan yung
kukupit kung hindi natin ibabad sa tubig. Mas maganda ito mga kabayan, babad nyo sa tubig, lagyan nyo ng abo or apog. Kung wala naman kayong abo, apog, pwede na rin wala, kahit tubig lang. So ayan, medyo napuno na. So lagyan pa natin ng konti. Tapos ilalagay na natin yung buto ng sili mga kabayan. Ayan, medyo maliliit lang yung buto ng sili. Pinalitan natin yung tanim natin ditong sili dahil bihira lang magamit yung bell pepper na ginagamit natin. Pag nagtatanim ako ng sili, dinadamihan ko na para sakaling hindi man mabuhay yung iba. Yung iba panigurado mabubuhay naman yan. Tapos mga kabayan, didiligan na natin to. So diligan natin ng tubig. Ito yung tubig ulan na sinahod ko kahapon. So ayan mga kababayan, update ko na lang kayo hanggang sa mamunga itong ating tanim na sili, siling labuyo. So ngayon mga kababayan, pagkalipas ng 30 days, ito na yung ating tanim na sili. Medyo malaki na. Bali, 3 puno yung itinanim natin. So itong isa medyo malaki. Tapos kung makikita nyo naman mga kababayan, nag-umpisa na tayong maglagay ng mga balat ng prutas sa ilalim para maging pataba nitong ating halaman. Ayan mga kababayan, 3 puno yung ating tinanim na sili dito sa paso. Ngayon ang gagawin natin, ipupruning natin para dumami yung sanga. Yan, puputulin natin tong pinakadulo, pak, yan, para lumabas yung mga sanga dito, mas marami yung magiging bunga nitong ating tanim na sili. Puputulin natin lahat yan. Ito, puputulin din natin, pak, yan. And then, ito yung pangatlong puno. Puputulin din natin yung pinakatalbos. Nasa 30 days na itong mga kababayan. Ganyan na siya kalaki. Tapos, ang gagawin pa natin, medyo bubuhag-hagin natin itong lupa. Para hindi siya tumigas. Para yung ugat nitong sili tuloy-tuloy lang sa pagdami. So medyo maganda naman yung lupa natin dahil tuloy-tuloy yung paglagay natin ng mga basura dito sa ibabaw nitong paso. So ganyan lang mga kababayan yung pag-alaga ng mga tanim na sili. Lalong-lalo na itong sa paso, kailangan alagaang mabuti. Dahil hindi ito mamumunga kung hindi siya inaalagaan mabuti. Dahil kukunti lang yung mga lupa. So ayan mga kababayan, update ko na lang uli kayo hanggang sa mamunga itong ating tanim na sili dito sa paso. Pagkalipas nga ng 50 days, ito na yung ating tanim na sili mga kababayan. Nag-uumpisa ng mamunga. Yan may bunga na. Tapos sunod-sunod pa rin yung pamumulaklak. Ang dami mga bulaklak nitong ating tanim na sili. Tapos ito medyo malaki-laki na. Yan
Yan, 50 days pa lang yan mga kababayan, nag-uumpisa ng mamunga. So update ko ulit kayo pagdating ng 75 days. Pagkalipas ng 75 days mga kababayan, ito na yung ating tanim na sili. Malalaki na yung mga bunga, pero namumulaklak pa rin. Mayroon pang maliliit na bunga. Ayan no. Yung mga naunang bunga naman, katulad nito, ayan o, nahihinog na mga kababayan. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pamumulaklak nito mga kabayan. Medyo mahirap lang alagaan tong sili dahil pag nasobrahan mo ng dilig, nangungulubot yung dahon. Pag kinulang naman sa dilig, ganun pa rin, mangungulubot pa rin yung dahon nitong sili. Kailangan pag nagdilig kayo, sakto lang. Pag umuulan naman, araw-araw, wag nyo nang diligan. So ayan mga kababayan, napakalalaki na ng mga bunga. 75 days na ito mga kabayan. Napakarami ng bunga, halos sindami ng dahon. Tapos yung paso naman natin, pakikita ko sa inyo. Ayan o, maliit lang yung ating paso o. Ito yung goma na binilog. Nabili ko pa to sa Blumentritt. Tapos yung puno naman ng sili, maliit lang din. Kaya lang ito, nilalagyan lagi natin ng mga pangpataba. Yung mga organic na pataba, katulad nito mga kabayan, mga dahon, ito mga tangkay ng malunggay, or dahon ng malunggay, kahit ano ng mga prutas, balat ng gulay, pwede nyo ilagay dito mga kababayan. Iwasan nyo lang na dumikit dito sa puno yung mga nilalagay natin mga balat ng prutas na sariwa, dahil possible na mahawa yung puno nitong sili and then mamamatay siya. So medyo mahangin ngayon mga kababayan. So ayan mga kababayan, maraming salamat sa inyo. At bago tayo magpaalam, banggitin muna natin yung mga kasabihan ng mga Bicolano. Huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-share. At higit sa lahat, huwag kalimutang mag-subscribe.